Ngayong 2025, naging punong ministro si Sanay Takaichi. Ngayon, sa panahon kung kailan tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific, maraming bansa ang nakatingin kung paano niya haharapin ang China. Ano nga ba ang klase ng tapang at estratehiya ang dala niya bilang bagong pinuno ng Japan? Si Sanay Takaichi ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan, nahalal noong October 2025. Matagal na siyang nasa politika at sanay sa mga usaping seguridad at ekonomiya. Kilala siya bilang konserbatibo at hawk, at kilala rin siya bilang matapang sa usapin ng militar at hindi takot harapin ang China, lalo na sa isyu ng Taiwan at teritoryo. Bilang punong ministro, malinaw na ipinapakita ni Sanay Takaichi na handa siyang harapin ang China. Hindi siya natatakot magsalita tungkol sa mga sensitibong isyu gaya ng Taiwan at mga teritorial na pagtatalo sa South China Sea. Ipinapakita niya na ang seguridad ng Japan ay prioridad at hindi siya basta-basta umatras sa pressure mula sa China. Kasabay nito, sinisimulan niyang palakasin ang depensa ng bansa at dinagdagan ng pondo para sa militar upang masanda ang Japan kung sakaling may banta. Ang kanyang tapang ay makikita rin sa paraan ng pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos. Sa madaling salita, hindi siya isang leader na magpapakumbaba o gagalaw lamang sa takot. Malinaw ang kanyang paninindigan at handa siyang gumawa ng konkretong hakbang para ipagtanggol ang bansa. Pero kahit matapang si Takaichi, matalino rin niyang binalanse ang lakas at diplomasya na kailangan sa totoong mundo. Iniisip pa rin niya ang malakas nilang ugnayang pang-ekonomiya sa China. Ayaw niyang sobrang agresibo dahil alam niyang pwedeng magdulot ito ng problema sa kalakalan at pamumuhunan o kaya'y tensyon sa rehiyon. Isinaalang-alang din niya ang opinyon ng kanyang partido at mga kaalyado dahil hindi lahat ng desisyon niya ay agad na maipapasa sa batas. Kaya kahit handa siyang lumaban sa prinsipyo, matalino ang kanyang desisyon at napakabalanse ang bawat hakbang upang hindi malagay sa panganib ang bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Sanay Takaichi, posibleng maging mas matatag at malinaw ang posisyon ng Japan laban sa China. Malakas ang depensa ng Japan at mas handa itong ipagtanggol ang teritoryo at interes nito sa rehiyon. Kasabay nito, patuloy pa rin ang diplomasya at ekonomiya para hindi tuluyang masira ang relasyon. Maaaring magkaroon ng tensyon sa ilang issue tulad ng Taiwan o South China Sea, pero kung maayos ang diskarte, makakahanap ng balanse sa pagitan ng lakas at pakikipag-usap. Magiging mas malapit rin ang Japan sa mga alyado tulad ng Estados Unidos at mga bansa sa Indo-Pacific bilang suporta sa seguridad at kalakalan. Sa madaling salita, ang Japan na pinamumunuan ni Takaichi ay posibleng maging matatag at maingat. Handa sa panganib pero hindi basta-basta susugod kung wala sa tamang sitwasyon. Bilang punong ministro, malinaw na may tapang si Sanay Takaichi na harapin ang China. Hindi siya natatakot ipahayag ang kanyang paninindigan sa Taiwan at seguridad ng Japan at handa siyang palakasin ng depensa ng bansa. Pero hindi ito nangangahulugang puro lakas lang. Kailangan din niyang mag-ingat sa diplomatikong relasyon at ekonomiya. Ang kanyang liderato ay maaaring magdala ng matibay na depensa at diskarte sa rehiyon. Pero may kasamang panganib din na maipit sa tensyon. Sa madaling sabi, matapang siya pero matalino rin. At sa desisyon niya nakasalalay kung magiging matatag ba o magulo ang relasyon ng Japan at China. At yan ang posibleng imahe ng Japan sa ilalim ni Prime Minister Sanay Takaichi. Kung gusto mong masundan ng mga updates sa international politics at matutunan kung paano nababago ng liderato ang dynamics ng rehiyon, i-like mo ang video na ito. Mag-follow ka na rin sa page natin para hindi mo ma-miss ang bago nating analysis. At syempre, gusto ko ring marinig ang opinyon mo. Ano sa tingin mo? Magiging matagumpay ba si Prime Minister Takaichi sa pagharap sa China? I-comment mo lang ang opinyon mo at pag-usapan natin yan.